So, hi, hello everyone. So, in my previous vlog or recording like this, ipinaliwanag ko doon na what is ALS, ayan, ito ba ay nasa batas, ito ba ay may basis, no? So, you can just watch it on the videos here about the ALS. Now po, ang akin pong i-share ngayon is what is the tip, no? Or what are the tips, no? On how to pass the ALS. Ayan. First of all, noon maraming tips pero hindi ko na siya pwedeng i-share ngayon kasi wala na yun obsolete na siya. Hindi na kasi siya ANE ngayon. Ngayon ay assessment na ang tawag. It's a form of kasi ano na ngayon, yun nga, assessment and ang tawag doon sa ginagawa is through portfolio and validation, yung tinatawag na Revalida. Okay, so it has a big difference between the ANE and the moment of how to pass the exam, the ELS as of this time. So magkaiba siya talaga. Malaki ang kaibahan niya. So kung alin na mas madali, syempre mas madali ngayon. So ano ba ang tip na maibibigay ko? Ang maibibigay ko is unang-una, sumunod ka sa teacher mo, no? You study every day, yan. Kasi kadalasan po talaga ang hindi nakakapasa ay ito yung mga hindi sumusunod sa teachers. Lalo na kung mayroon kaming estudyante yung gusto ay papasok lang pero walang gagawin. May mga ganyan, no? So, ang hirap nun. Ang hirap nun talaga. Sobrang hirap on the part of the teachers. Kasi gusto naming pumasa pero paano papasa yung ganun? Yung walang ginagawa. Yung araw-araw ka na i-stress, lahat na yata ng pagtatumbling, pakiusap mo na gumawa, ayaw talaga gumawa. Puro dahilan. May ganun. Hindi syempre at the end of the day, yung magdidesisyon, the final decision lies from the DepEd doon sa Revalida. Syempre wala siyang naipakitang portfolio. Di wala. So yun, it's the number one, no? Ngayon ha. Okay, so pakitandaan po itong mga tips na ito. Naku, napakadali ngayon. Alam mo, napakaswerte ninyo itong mga kabataan ngayon. Isinusubo na sa inyo ng government ang lahat-lahat ng mga credentials na kakailanganin ninyo. No? Nakakainggit kasi sa part namin noon. Grabe ang gastos, grabe ang hirap para makatapos hanggang college. Hindi libre noon. Hindi libre noon. Ako noon, natatandaan ko, pinakamurang tuition sa college noon is 10,000 per sem. Public pa yun, ha? Grabe. So, ngayon napakasaswerte ninyo. Napakasaswerte ninyo kasi libre na lahat mula kinder, elementary, high school, and in college. And lalo na nga itong ALS, no? Na kung saan napakaraming program na pwede mong gawin. Pwede kang araw excuse me, may ubo ako. Pwede kang araw-araw pumasok. Pwede kang once a week, no? Pwede kang modular, ay mga ganyan, no? So, di ba? So, lahat na ibinibigay na sa inyo. Kaya, nasa sa inyo na lang talaga kung online, wala pong online. Kung siguro minsan, yung iba nag-online, even kami nag-online. Bawa, kagaya na mainit. So, hindi makakapag-klase. Di syempre mag-online class. Yun lang. Pero yung sabihin na laging may online, ay hindi na po ganun. Blended po kasi ngayon ang klase, no? Even sa lalo na sa ALS. So, ayun nga, nasan tuloy ako? Yun, kailangan niyo po talaga mag-aral. Nasa sa inyo na lahat ng swerte. Binibigay na sa inyo lahat ng gobyerno. Isipin mo yung mga teacher sa ALS, kahit na grabe ang bundok na aakyatin, mga baha, mga ilog na baha, mga dagat, karagatan na yung tatagusin, yung babangka para lang makarating, mapuntahan kayo. No, napakaraming masisipag na mga teachers talaga. Kaya teachers sa ELS is hindi basta-basta. Mas matindi sila kumpara sa formal. Kasi yung mga nasa formal school, mga ano lang yan eh. Nasa within the four walls of the room. Kaya ang sa ELS hindi basta-basta. Kaya nga merong kaya nga ang teachers sa ELS, meron siyang risk allowance. Kasi mayroong matindi nga kasi talaga ang risk and danger pagdating sa ALS teachers. Saka sa approach,
it's really spiral and very very difficult, no? Kasi imagine ang lahat ng kuminsan kagaya ko, nakaranas ako, lahat na yata ng levels ng mga bata nandoon sa aking klase. May elementary, halo-halo, no? Iba-ibang grade level ang nandoon. Siyempre, di ba kung hindi ka pa naman magaling na teacher, paano mo yun i-handle? May first year, may second year, may third year, may fourth year, no? Comprise, no? Contained in one classroom. Okay? So, kaya sana maging maunawain tayo sa mga teachers, lalo na pag medyo may tag-ulo, wag tayong pasaway, wag makulit, no? Kasi kawawa talaga si teacher. Imagine kung pagod na yan, hirap na ang kasusulat ng mga reports, mga documents nyo, tapos kukulitin nyo pa, hindi makapaghintay, ang dami nyo, isa lang ang teacher, di ba? So sana yun yung lagi nating aanuhin. Kaya nga doon sa nag-viral na teacher, no? Hindi ako kampi sa kanya kasi kahit ako hindi ko nagustuhan yung mga sinabi niya, pero on the other hand, siguro hindi na siya nakapagtimpi, siguro dahil nawala na siya sa control, kasi nga excuse me, sa sobrang galit. Pero sa totoo lang, hindi talaga dapat. Awa ng Diyos ako sa tagal ko na nagturo at nagtuturo, hindi ako dumating sa point na magsalita ng ganun sa bata, sa harap ng bata. Awa ng Diyos. Kasi talagang ako, bago ako nag-take ng course ng pagiging educator, ay talagang sinet ko sa sarili ko na ang pagiging teacher ay hindi basta-basta. Okay, so go back tayo dun sa case na pupunta ako sa iba yun nga, kailangan gusto mo talaga makapasa, di syempre mag-aral ka araw-araw, sumunod ka kay teacher, gawin mo yung portfolio. Then at the end of the school year, pag may revalida na, magtanong ka sa teacher mo. Mag-ano ka, kasi yung mga tanong, yung mga naitatanong ng DepEd staff, o nung tinatawag natin yung validator, yung magre-revalida sa'yo, maaaring kung hindi man eksakto, basta ibig ko lang sabihin, marireview ka ng teacher mo, no? So ganun lang kasimple yun. Hindi yung wala kang pakialam kasi dahilan mo nag-aaral ka, hindi, nagtatrabaho ka, hindi, kaya may anak ka, ang daming ganun mga dahilan hindi ganun. So you have to balance everything, balance mo lahat, kasi nag-ALS ka di ba? Nag-aral ka okay, so alam, napakaswerte nyo nga kasi meron libre na rin sa college ngayon, yung tinatawag na ATAP, yung mga may edad na, pag nag-apply sila 1 year lang equal to 4 years, no? Mayroon yan sa Santa Mesa PUP, meron yan yung tinatawag na ATAP 4 year course. 1 year lang siya pero equal siya sa 4 year course. For libre lang din. So isipin mo nga yan, napakaswerte niyo. Pagkatapos pwede ka na mag-opisina o kaya pwede ka mag-take na unit sa education para maging teacher. So ganun siya kaganda. Napakaswerte niyo ngayong panahon, sa totoo lang. Hindi kagaya doon sa panahon namin, Diyos ko, dugo-dugo ang buhay namin para lang makatapos. Okay? So ang mga requirements naman ay picture and birth certificate lang. Tapos ano pa ba? Ayun, konting gamit. Yun lang naman so far ang mga tips. At yun nga, sumunod lang sa teacher, huwag pasaway. Ayan. Then ang inyong diploma, no? Kasi DepEd lahat na magre-release ng inyong mga documents. Ang inyong diploma, iyan po ay valid na sa lahat ng jobs, both local and abroad. Okay? So, no worries. Maliban kung kayo po talaga ay magka-college, kasi nasa batas pa. Ang K-12 ay nasa batas, kasama ang ELS doon. Kailangan nyo mag-undergo ng grade 11 and 12. No? So, yan yung mga tanong kasi lagi sa akin mga PM sa akin, nag-PM. Ano raw ba ang grade level nila after the ELS kung magka-college sila? So kung magka-college kayo, syempre grade 11 ang level mo. Kailangan mong tapusin ang grade 11 and 12. Kasi kasama yun senior high school yun. Ang ELS kasi is katumbas lang siya ng grade 10, no? Ng junior high school. Okay? So again, tips, i-balance mo ang lahat, no? I-balance mo ang lahat. Huwag mong idahilan ng kung ano-ano kasi nag-ELS ka nga. Okay? So, kailangan i-balance mo lahat ng dapat i-balance sa buhay. Okay po? And God bless everyone sa mga batch 2024, 2025. Hari nawa ay makapasa kayong lahat, no? Maging masunurin kay teacher. Spread love rather than hate. Bye-bye!